umano'y narco-list video ni alias Bicoy black propaganda. Ayon sa Malacanang, Special Investigation Task Group binuo ng Police Regional Office 12 para resolbahin ang pambobomba sa Isulan, Sultan Kudarat kahapon. National Security Advisor Hermogenes Esperon, malaki ang tiwala sa Presidential Security Group para sa pagbibigay ng seguridad kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga facilities naman ng mga waiting area, yung ating pong passenger terminal building, yung pang illumination, ventilation, at yung mga comfort rooms, maayos po at nakahanda po para sa pagdami ng ating mga mananakay. Batangas Port handa na sa mahigit 200,000 pasaherong dadagsa sa Pantalan. Roadshow ng Wish Bus sa Davao del Norte, nagmistulang mini concert. Mga local artists sa Davao del Norte, itinuturing na big time ang pagkanta sa loob ng one and only FM Radio on Wheels. Magandang tanghali. Tinawag na black propaganda ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang video ng isang alias Bicoy na nag-uugnay kay Presidential son Paulo Duterte sa isang big-time drug syndicate. Narito ang report ni Rosa Licos. Sa isang video na ini-upload sa social media, ipinakita ng whistleblower na si alias Bicoy ang isang dokumento na tinatawag na Tara Record. Internal document umano ito kung saan nakatala kung magkano ang pondong nakalaan buwan-buwan para sa bawat tinatawag na prinsipal ng sindikato ng iligal na droga. Alam umano ni Bicoy ang mga transaksyon dito simula taong 2010 hanggang 2018 dahil dati siyang membro ng sindikato ng iligal na droga na nag-o-operate sa Southern Luzon at Visayas. Tinawag ni Bicoy na big-time drug operator at pangunahing principal ang presidential son at dating Davao City Vice Mayor na si Paulo Pulong Duterte dahil siya umano ang nakatatanggap ng pinakamalaking share sa naturang sindikato. Ang codename na Polo Delta umano na nakasaad sa Tara Record ay tumutukoy kay Pulong Duterte. Bukod dito, sangkot din umano sa sindikato si Agriculture Undersecretary Waldo Reyes Carpio at ginagamit umano ang kanyang mga bank accounts bilang dummy accounts ni Pulong. Si Waldo ay kapatid ng asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte na si Manasseh Carpio. Ayon naman kay Pulong, pawang imbento lang ang laman ng naturang video at panggagaya lamang umano kay Senador Antonio Trillanes. Isang JSD ng tinutukoy ni Pulong na nasa likod ng pagdawit kay Waldo. Anya, galit ang JS na ito kay Waldo dahil sa pagbara nito sa pagpupuslit niya ng bigas at asukal. Galit din umano itong JS na ito kay Pulong dahil sa hindi nito pamansin sa kanya nang magkita sila sa eroplano. Hindi ito ang unang pagkakataon na idinawit si Pulong sa illegal drug trade. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, black propaganda lang ang naturang video. Wala namang pakialam si Davao City Mayor Inday Sara kung sino ang nasa likod ng propaganda. Gayunman kung laban ito kay Pangulong Duterte, ginagawa nila ito dahil tutol sila sa administrasyon ng kanyang ama. Una nang binanggit ni Pangulong Duterte na siya mismo ang kikitil sa buhay ng kanyang anak kung mapatunayang sangkot ito sa drug trafficking. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Duda si Philippine National Police Chief Oscar Albayalde sa mga impormasyong ibinunyag ni alias Bicoy tungkol sa umano'y illegal drug ties ni Paulo Duterte. Bunsod ito, wala silang balak na imbestigahan ang issue hanggat walang formal na nagre-reklamo dito. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Pagsasayang lang ng oras para sa Philippine National Police kung iimbestigahan nila ngayon ang pahayag ng isang alias Bicoy na isinasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga sa bansa si dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Department of Agriculture Undersecretary Waldo Carpio. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, isa lamang itong propaganda lalo na at election period ngayon. Ayon kay Albayalde, hindi mag-iimbestiga ang PNP hanggat walang complainant na naghahain ng formal na reklamo ukol dito. Merong lalapit sa amin na maghingi ng tulong
para ma-identify kung sino yung lumabas na yon at kung talagang paimbisiga sa atin din, iimbisigan natin yon. Pero as of this time, kung papatulan po natin lahat yung mga lumabas at lalabas pa ng mga video na ganyan, baka maubos po yung ating oras dyan. Pero ayon kay Albayalde, kaduda-duda ang laman ng video na nagsasabing tumatanggap ng drug money si Paulo Duterte at pinadadaan ito kay Yusek Waldo. It is very unlikely na kung ikaw ay magbibigay ng tara na sinasabi na nasa isang formal report form, no? Usually, on the previous years, gaya ng mga nakukuha mga blue book ng weteng or sugal dati, no? Ay nasa isang maliit na notebook lang yan. No? Hindi yung formal letter na gano'n. So it's very questionable po yung motive nun. And we don't want to glorify that video. Inaasahan na rin ni Albayalde na may lalabas pang ibang video ng paninira ngayong panahon ng eleksyon. Kaya pakiusap nito sa publiko, huwag basta-basta magsishare ng video kung hindi naman nakatitiyak na totoo ang laman nito. Mensahe din ni PNP Chief sa mga kandidato. Ako'y nananawagan sa ating mga kandidato, sa kumakandidato, sa mga incumbents natin na sana magkaroon tayo isang civilized way o na isang eleksyon na civilized. Pakita natin sa taong bayan, sa international community na capable po tayo na mag-conduct ng halalan. Nilinaw din ng general na wala sa narcolist si Paulo Duterte at maging si Yusek Waldo Carpio. Mali ang sinasabi niya, it's 2015. Hindi pa po presidente ang ating Pangulo noon, no? Ang tanong is how can he have a clout na such big as that na sinasabi when in fact yung tatay mo is only a mayor then, no? Medyo I think questionable po 'yon. Tumanggi namang magkomento si Albayalde tungkol sa umano'y dragon tattoo ni Paulo Duterte sa likod dahil personal na bagay na raw ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Hindi rin makapiniwala si Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga aligasyon ni alias Bicoy kay Undersecretary Waldo Carpio na nagpapagamit umano ito bilang dummy ni Presidential son Paulo Duterte. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Maayos magtrabaho kung ituring ni Agriculture Secretary Manny Piñol si Waldo Reyes Carpio. September 2017 ay naitalaga siya bilang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Na-promote naman ito bilang Undersecretary noong November 2018. Ayon kay Piñol, nakatalaga ngayon si Carpio bilang Undersecretary for Special Concerns ng Kagawaran. Isa ito sa mga humaharap sa mga programa ng Kagawaran na may kaugnayan sa ibang bansa. Ayon kay Piñol, hindi totoo ang nilalaman ng kumakalat na video na nagdadawit kay Yusek Carpio sa kalakalan ng ilegal na droga. Ang opisyal umano ay isang dami sa mga perang ibinibigay umano ng sindikato kay dating Davao Vice Mayor Paulo Duterte. Sa mga bank account na nakapangalan umano kay Yusek Carpio, idinideposito ang buwang-buwang tara na 30 million pesos para kay Pulong. Base sa mga larawang ito na nakapost sa isang social media account na Waldo Reyes Carpio, ay makikitang kasama na si Yusek Waldo Carpio sa pangangampanya pa lamang ng Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Si Yusek Waldo Carpio ay kapatid ni Attorney Mans Carpio na asawa naman ni Davao City Mayor Sara Duterte. Pamangkin siya ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ninong niya sa kasal si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay nasa official trip sa abroad si Yusek Carpio at hinihintay pa ng UNTV News ang kanyang pahayag sa issue. Ayon sa kanyang staff, umalis ito noong April 2 at sa Sabado o Linggo pa babalik sa Pilipinas. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Hindi na bago ang isyong pagkakasangkot umano ni Paulo Duterte sa illegal drug trade. Ilang beses na rin itong naungkat maging sa mga pagdinig sa Senado. Balikan natin ang mga pangyayari sa report ni Nel Maribohok.
September 2017 nang unang humarap sa Senado na nooy Davao City Vice Mayor na si Paulo Pulong Duterte at ang kanyang brother-in-law na si Attorney Manasseh Carpio kaugnay ng investigasyon sa umano'y Davao Group na kabilang sa mga nakikialam sa operasyon ng Bureau of Customs at sangkot umano sa pagpapasok ng mga kontrabando sa bansa. Hinamon noon ni Senator Antonio Trillanes IV si Pulong na ipakita ang kanyang tattoo sa likod na nagpapatunay na miyembro ito ng isang organized crime group na Triad. Na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicates. Pipicture natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Kalaunan ay inabsuelto ni Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ang pagkakasangkot ng umano'y Davao Group sa 6.4 billion peso na halaga ng shabu shipment na galing sa China. Ngunit ngayon lamang ay lumutang naman ang video ng isang alias Bicoy na umano'y dating miyembro ng isang malaking drug syndicate na nag-ooperate sa Southern Luzon at Visayas region. Sinabi niya na personal niyang nakita ang tattoo ni Paulo na nagpapatunay na miyembro ito ng isang sindikato. Kaya ayaw niyang ipakita dahil sa tattoo mismo may kasamang alphanumeric code. Ang alphanumeric code na ito ay makikita sa taas na bahagi ng dragon na tattoo sa kanyang likod. Nasa ilalim ito ng mata ng dragon. Ito ay mayroong alphanumeric code na Alpha Terra-0029 na may Chinese symbol sa baba. Ang code na ito ay siya ring ginagamit niya na codename sa Tara at sa bangko. Hindi pa dito natapos ang isyu ng pagkasangkot sa iligal na droga ng mga personalidad na malapit o may kaugnayan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nito lamang Marso ngayong taon, lumutang ang recorded video ni dating Police Colonel Eduardo Asierto kung saan isinasangkot naman sa kalakalan ng iligal na droga ang dating economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang. Ayon kay Asierto, binaliwala umano ng PIDEA at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang kanyang intel report na naglalaman ng mga personalidad na umano'y sangkot sa iligal na droga. Pero lumalabas sa pahayag ni Pangulong Duterte noong October 4, 2018 na tila natanggap na niya ang drug matrix ni Asierto. Bago pa man maisa publiko ni Asierto na sabing drug matrix ay inabsuelto na ito ng Pangulo. Tapos mayroon pa ngayon na ito daw si isang Michael Yang na drug addict daw. Michael Yang, ang ambasador ng China dyan natutulog sa bahay niya. At saka kasama yan doon sa entourage ni Premier China. He could be, sabihin mo, drug addict, drug push. Ngayon lang yan may nilabas na dose na Asierto will expose them. Go ahead, sabi ko. And you'd be surprised. Bukuhin ka ng Chinese government dyan. Kasama-kasama palagi. Yung kasama-kasama palagi ni Ambassador Xiao. Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Buwasan. Hindi yan totoo. Tagal na yan sa Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Chair Senator Gordon, October 2018 ay sinabi na rin ni Asierto sa isang closed-door meeting ang tungkol sa pagkakasangkot ni Yang. Ngunit bigo ito umanong magpakita ng mabigat na ebidensya. Muling iginiit ni Asierto ang kanyang drug matrix sa inilabas nitong video noong March 25, 2019. Ilang beses namang inimbitahan muli lumantad sa pagdinig ng Senado si Asierto noong 2018 ngunit hindi na ito nagpakita. Una nang itinanggi ni Albayalde na may natanggap siyang report mula kay Asierto. Kinumpirma naman ni dating PNP Chief Ronald de la Rosa na natanggap niya ang report ni Asierto noong 2017 at inatasan niya itong trabahuin ng kaso.
Pati si PIDEA Chief Aaron Aquino kinumpirmang natanggap din ang report ni Asierto at sinabing nakausap niya si dating Special Assistant to the President Bongo tungkol dito. Pero taga Sual, Pangasinan umano ang isang Michael Yang na nasa database ng PIDEA. Pinabunaan na naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na hindi niya pinakinggan si Asierto. Ang hamon lamang ng senador, patunayan ng dating police colonel ang kanyang mga aligasyon. Yan ang gimmick ng mga ibang mga tao kung di nagkakasakit. Kunyari, may sabihin malaking bagay tapos hindi naman nila mapatunayan. Patunayan nila, okay na sa akin yan. Tulungan pa natin yan. Ayaw niya in-offer ko pa lang siya, sabi ko, para mawala ka dyan, para masave mo yung career mo. Sabi ka na totoo. Warap ka. Hindi na nagpakita pagkatapos. Makalipas ang ilang araw noong March 31, nanawagan si Gordon sa PNP at PIDEA na arestuhin si Asierto. Pero si Senator Ping Lacson aminadong nabasa ang report ni Asierto bagamat hindi nito nabanggit kung kailan niya ito nabasa. Ayon kay Lacson, bago pa man nagsimula ang legal drug trade probe ng Senate Blue Ribbon Committee ay naipakita na sa kanya ni Asierto ang nasabing intel report. Dapat lang i-pursue yung investigation just to clear the air. Kung meron bang basis yung accusation ni Asierto. I'm not saying na credible yung accusation because I've seen that report even before the Senate hearing. And ako hindi ko masyadong na-appreciate except for the photographs shown, but yung details hindi ko masyadong na-appreciate at the time. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Bumuo ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 12 para imbestigahan ang pambobomba kahapon sa Isulan, Sultan Kudarat. Mula sa Camp Crame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. 18 nga ang sugatan ng sumabog ang isang improvised explosive device sa tapat ng Carlitos Chicken House sa National Highway, Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat, bandang 3:15 ng hapon kahapon. Ayon kay Pro 12 Regional Director, Police Brigadier General Eliseo Rasco, sa inisyal na investigasyon ng SITG Carlito, extortion ang tinitingnang motibo sa insidente. Aniya ang BIFF na Dawla Islamia na pinamumunuan ni Abo Turaifi ang sinasabing nasa likod ng krimen base sa signature na ginamit sa bomba. Mariin din kinundina ni Rasco ang pambobomba at nagpahayag ng pakikisimpatya sa lahat ng biktima. Kasabay nito ay pinag-utos ni Rasco ang paghihigpit sa seguridad sa Isulan at sa mga kalapit na lugar at nanawagan din sa publiko na i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may mapapansing mga kahinahinalang bagay o kilos sa kanilang mga lugar. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Malaki ang tiwala ni National Security Advisor Hermogenes Esperon sa kakayahan ng Presidential Security Group na magbigay ng seguridad kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Ella. Isang matalinong pagpapasya para sa Presidential Security Group o PSG na dagdagan o mas paigtingin ang seguridad na ipinatutupad nito para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang reaksyon ni National Security Advisor Hermogenes Esperon nang tanungin sa dahilan kung bakit gumamit na ang PSG ng bulletproof glass shield malapit sa presidential podium para kay Pangulong Duterte nang dumalo ito sa campaign rally ng PDP laban sa Malabon City noong Martes. Mismong si Pangulong Duterte ang pumuna nito, subalit hindi naman siya anya makakatutol dahil mandato ng PSG na tiyakin ang kanyang seguridad. Alam mo, itong picture frame na ito, iyon ang hindi ko na kontrolado. Sumama man ang loob ko, magalit ako, hindi ko mautusan ang security setup ng PSG, Presidential Guards. Kasi sila talaga ang masunod. Pero palagay ko pa naman ang buhay ay swerte-swerte lang. Kung panahon ko na talaga, wala na akong magawa. Tignan ko lang kung ano kakapal to. Mukhang hindi matablan to ng bala. Baka pintik siguro kaya. Tulong?
Ayon naman kay Esperon, tumataas talaga ang banta sa seguridad ng Pangulo dahil sa maigting nitong pagtugis laban sa mga kriminal, extremist at communist terrorists. Dapat naman anyang pagtiwalaan ng PSG dahil ginagampanan lang nila ang kanilang trabaho. Una nang sinabi ng PSG na may outstanding threat man o wala, obligado ang PSG na ipatupad ang pinakamataas na security protocols at dahil open area ang lugar sa Malabon, kaya nagdesisyon ang PSG na gumamit ng bulletproof glass. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng bulletproof glass si Pangulong Duterte sa kanyang public engagement. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa Malacanang. Nakahanda na ang Philippine Port Authority Batangas sa inaasang pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kanilang probinsya para sa mahabang bakasyon sa susunod na linggo. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Nasa 300,000 mga pasahero ang inaasahang dadagsa ng Batangas Port Authority sa susunod na linggo para sa long holiday. Bunsod dito, nagsagawa na ng pagpupulong ang Port Authority, Coast Guard, Maritime Group, PNP at iba pa upang paghandaan ang pagdagsa ng mga biyahero. Nakahanda na rin ang kanilang mga tauhan at ang kanilang pasilidad para sa mga pasahero. Yung mga facilities naman ng mga waiting area, yung ating pong passenger terminal building, yung pang illumination, ventilation at yung mga comfort rooms, maayos po at nakahanda po para sa pagdami ng ating mga mananakay. Noong nakarang taon, simula March 22 hanggang April 5, ayon sa PPA Batangas, nasa 242,000 mga pasahero ang dumating sa Batangas Pier patungo sa iba't ibang destinasyon sa Occidental at Oriental Mindoro at Romblon. 179,000 naman ang dumating sa Batangas Port patungo sa Southern Tagalog Region at Metro Manila. Maabot naman sa 17,000 mga rolling cargo ang lumabas sa Pantalan at 15,000 mga rolling cargos naman ang dumating sa pier mula sa iba't ibang lugar. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na iwasang magdala ng maraming mga bagahe upang maiwasan ang abala. Iwasang di magdala ng mga ipinagbabawal na bagay sa Pantalan tulad ng mga baril, matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at mga flammable materials tulad ng lighter. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Batangas. Umabot na sa 1 milyong sako ng palay ang nabili ng National Food Authority sa bansa. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray. Sir, may higit sa 5,000% na ang itinaas ng dami ng nabibiling palay ng National Food Authority o NFA mula sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa NFA, mula Enero hanggang Marso pa lamang ngayong taon ay may 1.52 million na sako ng palay ang nabibili ng NFA kumpara sa 20,540 bags lamang noong 2018 sa parehong mga buwan. Ayon kay NFA OIC Administrator Thomas Escares, bumaba sa 14 pesos ang bili sa kada kilo ng palay ng mga trader, habang ang NFA naman ay umabot sa 20.7 pesos kada kilo ang kanilang bili, kasama na ang 3 pisong insentibo. Pinakamaraming nabibiling palay sa Tarlac, Isabela, Occidental Mindoro, North Cotabato, Nueva Ecija, Sultan Kudarat, Bulacan, Bataan, Cagayan at Ilocos Norte. Naghahanda pa ang NFA para makapamili ngayong tag-init. Dinoble naman ang target ng ahensya sa mga nabibiling palay mula sa 7.78 million bags noong nakarang taon kumpara sa 14.46 million bags ngayong 2019. Pinaigting ng NFA ang pamimili ng palay sa mga lokal na magsasaka kaugnay sa pagpapatupad ng Rice Tarification Law kung saan hindi na pinapayagang umangkat ng bigas ang NFA. Ayon naman kay Agriculture Secretary Manny Piñol, hanggang sa Agosto na lamang tatagal ang imported NFA rice sa merkado. Pagkatapos nito ay ang mga binili na sa mga lokal na magsasaka ang ibebenta sa mga palengke. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Pinaalis ng lokal ng pamahalaan ng Lobo, Batangas ang barkong may lula na Chinese at Indonesian cruise na magsasagawa sana ng dredging at desilting operation sa Lobo River dahil sa kawalan ng permit. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas sa planong pagsasagawa ng dredging activities ng MB Emerald sa kanilang lugar.
Nung Huwebes dumating ang dayuhang barko, lulan ang mga Chinese at Indonesian crew. Ayon sa alkalde ng Lubon na si Gaudioso Manalo, may ibang kumpanya silang kakontrata para magsagawa ng dredging o paghuhukay sa Lubo River. Katunayan, patapos na ang paghuhukay doon bago pa man dumating ang dayuhang barko. Ayon sa alkalde, inabisuhan na nila ang kapitan ng barko na agad lisanin ang lugar. Wala kayong business permit, basta na kayo mag-ooperate. Sabi ko, parang barako kanyang dosan nyo. Hindi pwede yung ganun. Kaya definitely, hindi ko kayo papayagan. Sabi ko, umalis na kayo para mawala na yung issue. Hanggang hindi pa umaalis. Nagpakita pa umano ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR Calabarzon ng kumpanya ng dayuhang barko. Pero hindi pa rin sila pumayag na makapag-operate ito. Kami ang huling magdidesisyon kung yan ipapayagan o hindi. So yung kanilang nakuha na ECC, first step pa lang, andyan na kaagad. Parang atat na atat eh. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na hindi pa nakapagsasagawa ng paghuhukay ang barko sa kanilang lugar na kabilang sa protected area dahil malapit ito sa Verde Island na isang marine biodiversity. Sapagkat kami po ay tapat ng Verde Island Passage. Yung Verde Island Passage ay center of marine biodiversity in the whole world. Ito ang pinakamagandang dive site. So pag nag-akla ka dyan, masisira. Kaya hindi kami papayag. Sa ngayon ay malayo na sa dalampasigan ng barko. Samantala, may mga namataan din umanong Chinese dredging ships sa karagatan ng Masinloc at Cabangan, Zambales. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Congressman Nery Colmenares, nakunan nila ito ng video noong February 16 habang gumagawa ng dokumentaryo sa West Philippine Sea. Tila nagmimina umano ng black sand ang mga barko na makapipinsala sa dalampasigan at maglalagay sa peligro sa mga komunidad doon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Itinuwid ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez na hindi pa kailanman na default o hindi nakabayad ang Pilipinas sa utang nito sa China sa takdang panahon. Sa pahayag kahapon ni Dominguez, sinabi nito na kawalan ng tiwala sa kakayahan ng bansa ang mga agam-agam na baka hindi makabayad ang Pilipinas sa inutang sa China para sa Chico River Pump Irrigation Project. Hindi pa niya nabibigong kailanman ang Pilipinas na magbayad ng utang sa takdang panahon. Pero sagot ni Justice Carpio, nagdeklara ng moratorium ang Pilipinas noong 1983 sa pagbabayad ng utang sa ibang bansa dahil hindi kinayang punan ng Central Bank noon. Batay sa kasunduan sa China, may tuturing na default sa pagbabayad ang Pilipinas kung ititigil o ipinagpaliban ang pagbabayad ng utang. Kaya mali ang sinasabing hindi pa kailanman na default sa pagbabayad ng utang ang bansa dahil mangyayari ito sa simpleng pagpapaliban ng bayad gaya ng pagdeklara ng debt moratorium. Nawala ng access sa social media platform na Facebook si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon kay Davao City Information Officer Jeffrey Tupas, na-lockout ang alkalde matapos itong mai-report sa FB admin. Gayunman, hindi na niya sila nagulat sa pangyayaring ito. Nito lamang nakaraang linggo, tinanggal ng Facebook ang nasa 200 page ng accounts at groups dahil sa umunoy coordinated inauthentic behavior. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Joe Biden has pledged to be more mindful about physical contact with women, hoping to draw a line under a controversy that has clouded his expected White House bid. Sonny Cos has the story. Responding to complaints that he made some women uncomfortable by touching them at political events, former Vice President Joe Biden on Wednesday, April 3, released a video in which he pledged to be more mindful about respecting personal space in the future. Biden has not yet announced whether he will join the 2020 Democratic presidential field, but is widely expected to mount a bid in the coming weeks. The video is the latest attempt by Biden and his team to try to tamp down a controversy that has flared since a Nevada politician, Lucy Flores, last week said Biden made her feel uneasy, gross, and confused when he kissed the back of her head at a 2014 campaign event. Since then, 3 other women have said Biden made them feel uncomfortable in similar fashion. Biden has called himself a tactical politician who thrives on interactions with the public and has said he does not believe he ever acted inappropriately.
I've worked my whole life to empower women. I've worked my whole life to prevent abuse. I've written, and so the idea that I can adjust to the fact that personal space is important, more important than it's ever been, is just not thinkable. I will. Public opinion polls have consistently shown Biden 76 atop the 2020 Democratic field, which currently includes more than a dozen candidates. Biden was vice president for 8 years in the administration of Republican President Donald Trump's predecessor, Barack Obama. Before that, he was a longtime U.S. Senator from Delaware. Sonica's UNTV News and Rescue, USA. Paris tourists supported a celebrity-backed internet campaign to boycott hotels belonging to the Sultan of Brunei on Wednesday as controversial Islamic laws came into force, including stoning to death for homosexuality and adultery. Kat Dumaraos reports. Brunei, a Muslim majority, former British protectorate with a population of around 400,000, will implement the Sharia laws, punishing sodomy, adultery, and rape with the death penalty, including by stoning and theft with amputation. 2 of the hotels targeted by the campaign led by U.S. actor George Clooney, the Plaza Athénée and Le Meurice, are located in the French capital. George Clooney, Ellen DeGeneres, and Elton John were among those to use Twitter to back the campaign against the Sharia laws, which include public flogging for abortion and amputation for theft. Clooney has urged people to boycott the luxury hotels owned by the Brunei Investment Company and managed as the Dorchester Collection, including the Beverly Hills Hotel in Los Angeles and the Dorchester in London. Francois Delahaye, COO of the Dorchester Collection based between London and Paris, said he had no interactions with the Sultan, who last visited the Plaza Athénée in 2009. Delahaye did not wish to be interviewed on camera, but said it was his priority to protect his 4,000-strong workforce, including 1,000 in the 2 Paris hotels, which he said included people who identified as LGBTQ and would remain that way. The United States is among countries to have condemned the new laws, calling on Brunei to implement the United Nations Conventions Against Torture, to which it is a signatory. French lawyer Etienne de Chaulière, acting for Association Stop Homophobia, said that it was possible for a Brunei national charged with organizing acts of torture in Brunei to be tried in France, and that he was preparing to take action if any individuals involved visited France. This is not the first time such a boycott has been staged, as celebrities previously called for boycotts of hotels owned by the Sultan in May 2014, following the initial plans to implement Sharia law. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Driverless cars were given an international road test at a new center in the symbolically significant town of Schengen in Luxembourg. Bianca Quiano has his story. First, they snubbed the driver, now the borders. Autonomous cars were given an international road test on Wednesday, April 3rd at a new center in the symbolically significant town of Schengen in Luxembourg. The joint venture, sponsored by the French, German, and Luxembourg governments, means that driverless cars can be tested in real-life scenarios, including motorways and urban spaces across borders. Schengen, which gave its name to the European Union's border-free Schengen zone, is located in far southeast Luxembourg, on the fringes of the Grand East region of France and the German region of Sarre. Surveys demonstrate that people are suspicious of driverless vehicles, which talk with other cars and their surroundings, believing them to be more dangerous than traditional versions. French Transport Minister Elisabeth Borne, who attended the launch along with her German and Luxembourg counterparts, said that testing was a key way to alleviate such concerns, and that such smart vehicles had a key place in future mobility. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Nagmistulang mini-concert ang roadshow ng Iconic Wish 1075 bus sa Davao del Norte matapos itong dagsain ng mga panabuhan sa Tagumenyo. Malaking achievement naman para sa mga local artists sa Davao del Norte ang makapagtanghal sa loob ng Wish Bus. Narito ang report ni Janice Inhente.
Extraordinary para sa mga kababayan natin sa Davao del Norte ang world-class musical experience na hatid ng iconic Wish 107.5 Bus sa kanilang lugar kasabay ng patuloy na pag-iikot nito sa Mindanao para sa Wish Provincial Tour. Sa unang pit stop nito sa Panabo City, dinagsana ng mga Panaboans ang pagdating ng Wish Bus sa lugar na madalang na nararating ng mga malalaki at sikat na mga musikero sa bansa. Na-excite ko. Makita na ako ang bus, murag ma-happy ko nga. Akong mga idols na nag-perform. Ang pagkailan ako sa Wish Bus kay murag gimo na ako siya inspirasyon. Gusto po na ako siya nga mohawd po ko nga singer po nga someday nga makakanta po ko sa Wish Bus. Nagdali-dali po mi ato nga ginan ako si ate nga naa di ay wish mo to nagdali mi ingon nga nanangin mi kay mama kay para maka adto dayon mi diri kay. Nagmistulang mini-concert naman ang nangyaring roadshow sa Tagum City dahil maliban sa dinagsa ito ng mga Tagumenyo, extended pa ang jamming na inabot hanggang alas 11 ng gabi. Overwhelming kayo kay syempre once in a lifetime rani mahitabo ka na matagaag chance ang amo ang mga local bands diri sa Tagum. Actually, sa tinud lang no, kuan lang po, opportunity po ni nga makakita mi sa Wish Bus. Excited, sobrang excited. Napupunta kayo may agad dito. Ang galing, ang ganda na hinawakan niya yung kot ng bus. Big shot naman para sa mga local artists ang mabigyan ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang talento sa loob ng one-of-a-kind FM radio booth on wheels. Dagang salamat kayo no, sa Wish Bus ay taga-amin ng opportunity o dili lang sa mua o sa tanang artist sa Panabo. Salamat kayo. I'm so thankful kasi isa din po to sa yun nga sinasabi ko na pangarap ko. Tsaka hindi basta-basta na ikaw makakatungtong sa isang bus na syempre napakasikat na bus, maraming artista na nakakapunta or nakakanta doon. Pag abot diri ana niya, murag makahatag yun siya og inganyo pud sa mga artist. Kasama ra po namo, mahatag og chance yun nga dako. Guest performer pa rin ang Plethora Band na kamakailan lang ay naging opening act sa Supreme Concert ni KZ Tandingan sa Davao City. Sobrang na-enjoy po namin sila, yung energy nila, yung init po ng pagtanggap at alam niyo po, na-spoiled na po kami dito. Very talented po yung mga artists natin dito from Panabo and Tagum. Nagulat po kami na ganun po palang kagagaling yung mga musikero po namin dito. Samantala, asahan pa ng mga Mindanaon ang patuloy na pag-iikot ng Wish Bus sa iba pang lugar sa Mindanao para maghanap ng undiscovered gems at makapaghatid ng unforgettable world-class musical experience. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Philippines. Nasa kasagsagan na ang pangangampanya ng mga kandidato para sa darating na eleksyon sa Mayo. Pero, epektibo pa ba ang paggamit ng mga campaign jingle at iba pang tradisyonal na gimmick sa pangangampanya? Narito ang report ni Mon Hokson. Naalala mo pa ba si Pepe Pacheco? Laman siya ng mga balita at sikat na sikat noong nakaraang barangay eleksyon dahil sa kanyang kakaibang campaign jingle. Nag-viral pa nga sa social media si Pepe Pacheco. Siya nga pala, gusto kong sabihin sa inyo na hindi siya nanalo noong nakaraang eleksyon. Pero bagamat gayon, marami pa rin ang gumagamit ng mga campaign jingle ngayon. Wala naman daw mawawala kung susubukan, lalo na at murang-mura lang ang pagpapagawa ng jingle. Sa Facebook, may nag-aalok na rin ang pag-compose ng campaign jingle. Sa halagang 5,000 piso, may instant jingle ka na. Sa local level, kung hindi ka kilalang kandidato, maaring malaking tulong sa iyo ito dahil mas madaling matatandaan ang pangalan mo. Lalo na kung kaindak-indak ang jingle mo. Pero iba ang style ngayon. Sa halip na komposisyon, adaptation ng mga sikat na awit ang ginagawang jingle. Mas may recall daw kasi o mas madaling matandaan. Pero merong ilan na patok pa rin naman kahit original composition ang jingle. Bukod sa campaign jingle, hindi mawawala ang mga tradisyonal na pangangampanya gaya ng pagbabahay-bahay, pagkamay sa mga tao o di kaya'y pagkain sa mga karinderya. Bumibenta pa kaya ito sa mga Pilipino? May mga ganun naman kandidato eh. Kagaya niyan, pag botohan mo lang naman makikita yan mga yan eh.
Pagka wala ng botohan, wala na, hindi mo na makikita. Pakita ng tao lang yun eh. Tapos pag yun nandyan na, nakaupo na, wala na. Diba? Ganun lang sila. Hindi na rin. Sawa na, kasawa, wala naman nagagawa. Laos na yun yung mga ganong style eh. Ang naniniwala ako sa mga kandidatong siguro, yung mga natural, mga ngamay lang, mga ganong-ano. Pero yung mga kalong-kalong, nako po, lumang style na yan. Ayon sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, nagbago na ang behavioral pattern ng mga botanteng Pilipino. Noong panahon ng EDSA People Power, ang laging nananalo ay ang mga personalidad na nakilala sa paglaban kay Marcos. Dumating rin ang panahon na ang mga nananalo ay mga kandidatong basketbolista at artista. Nanalo rin sa eleksyon ang mga nagkudita noon, gaya ni Trillanes, at yung mga lumaban sa mga rebelde gaya ni General Biazon. Maging ang mga negosyante gaya ni Nadanding Coangco at Villar ay nanalo rin sa eleksyon. Pero dahil sa pag-unlad ng ekonomiya, mas madali na nakakapagsaliksik at nakakasagap ng balita ang mga tao ngayon, hindi gaya dati. Hindi porke kilala ka, hindi porke nakita nila na yun na nga, kumakain ka sa karinderya o hanggang doon lang yung magiging pasehan ng mga botante. Kasama yun no sa mga i-consider nila, pero pagka nilaliman nila yung patayan o rason kung bakit kanila iboboto, malaki yung chances na mababago yun. Kaya ang tanong ngayon, may tuturing na ba talagang isang matalinong botante ang mga Pilipino? Lapat na ba kay Juan de la Cruz ang mga salitang vote wisely ngayong darating na eleksyon? Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Maayong udto, narito mga balit ng ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy na isusulong ng Commission on Population and Development o POPCOM ang family planning upang maabot ang target na maibaba sa 14% ang poverty incidence sa buong bansa hanggang sa 2022. Narito ang ulat ni Leslie Widem. Nakatira si Aling Bernadette Laksamana sa bahay na ito sa Barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga kasama ang kanyang asawa at 5 anak. Inabandona ito ng may-ari at nakiusap lamang sila na makitira dito dahil wala silang pang-upa. Wala ring kuryente at tubig ang bahay kaya nagtitiis ang mag-anak sa init at nakikigib na lang ng tubig sa kapitbahay. Construction worker ang kanyang asawa, habang siya naman ay nagpapaupa sa paglilinis ng mga bahay sa lugar. Parang minsan gusto kong gumibap dahil ang hirap ng buhay namin. Minsan wala ako kaming bahay. Kung sakaling mabebenta to, hindi namin alam saan kayo pupunta. Mahirap po. Minsan niisip ko paano kung mabibigyan ng buhay ng maayos. Isa lamang ang pamilya ni Aling Bernadette sa milyon-milyong mahihirap na mga Pilipino. Ayon sa Commission on Population and Development, isa sa sanhi ng kahirapan o ang poverty incidence ang paparaming populasyon sa bansa. Target ng POPCOM na pababain ang poverty rate sa buong bansa sa 14% hanggang taong 2022. At isang paraan para magawa ito ay pababain ang fertility rate o ang panganganak. Nakikita natin na mostly ang mataas ang mga bilang ng mga anak ay naandun pa rin sa mga kababaihan na nandun sa ating poor sector at saka yung low in education. Sa datos ng POPCOM, nasa 11.2 milyon na ang populasyon sa Region 3 o Central Luzon at nadadagdagan ito ng 200,000 taon-taon. Isa sa nakikitang dahilan ng mataas na populasyon ang kawalan ng kaalaman sa family planning at maagang pagbubuntis ng mga kabataan o teenage pregnancy. Ayon pa sa POPCOM, nagsasagawa na sila ng mga training sa mga barangay upang maturuan ang mga mag-asawa ng marapat na patlang ng panganganak o family planning. Gumagawa na rin sila ng mga curriculum katuwang ang Department of Education para sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa elementary at high school. We are intensifying yung demand generation natin for family planning at kailangang ma-zero unmet need natin yung mga nangangailangan ng family planning. So dapat lahat ng mga individual at mag-asawa na yon mabigyan ng akmang methods or pamamaraan
para malimit o ma-space nila yung kanilang pagbubuntis. Mahigit sa 110,000 mag-asawa ang target ng PAPCOM na mabigyan ng kaukulang kaalaman sa pagpaplano ng pamilya. Umabot na sa mahigit 6,000 ang kaso ng dengue sa Central Visayas, kung saan 37 dito ang nasawi sa first quarter ngayong taon. Narito ang ulat ni Gladys Tuabe. Naalarma ang Department of Health Region 7 sa padayon nga pagsaka sa kaso sa dengue sa Central Visayas. Number one, because it's too early. We are still in the first quarter. We just ended the first quarter and inana nakadaghan na ang atong kaso. But ang importante lang po para namo is daghan ang aware ani, no, especially the local government units. They're already aware and nana sila yung mga measures nga gibuhat batok ana para di na siya magpataas. Sa lista sa ahensya, miabot na sa 6,097 dengue cases. Gikan January 1 hangtod March 30, 2019 og 37 na ang patay. Mas taas kini og 245% sa parehong panahon sa miaging tuig, nga miabot lang sa 1,768 cases samtang 12 ang patay. Tungod ni ini giawhag ang local government units nga panghingusgan pa ang forest sa ilahang lugar. Labi na ang pagpahigayon og search and destroy. Di search and destroy para ma-highlight yun nga bungkagon jud ang pwedeng kapuy-an sa lamo. Search and destroy is very effective if done properly. Maura gid na, and if everyone in the community will participate. And when I say participate, masustain. Nga dili lang during search and destroy sila manglimpyo, but ma-maintain nila nga siging manglimpyo, then it becomes a very effective tool. Awag sa DOH-7 sa komunidad nga permanenteng manglimpyo sa ilahang mga palibot, partikular na sa mga lugar nga posibleng puyan sa mga lamok nga carrier sa dengue virus. Magpakonsulta dayon sa doktor kung nakasinati og balik-balik kahilanat, pagpamula sa panit, sakit sa ulo, kasukasuan og likod sa mata nga mga sintomas sa dengue. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Mga proyekto para sa mga magsasaka magkatuwang na isusulong ng National Irrigation Administration at Irrigators Association sa Agusan del Norte. Mula sa Butuan, may report si Raymond Octubre, live. Maayong udto, Raymond. Yes, Janice, may pirma sa Memorandum of Agreement karong adlaw ang National Irrigation Administration Caraga kauban ang mga presidente sa Irrigators Association sa Agusan del Norte. Janice, kalabot kini sa mga ipahigayong proyekto sa patubig para sa mga mag-uuma karong tuiga. Diin libre na ang tanan ug wala nay bayaran ang matag mag-uuma. Pagkasugdan ang mga proyekto galing maaprubahan na ang 2019 national budget. Pipila sa mga proyekto nga ipangapod-apod sa niya ngadto sa mga mag-uuma mao ang pagtukod og dam, canals ug uban pang irrigation facilities. Janice, sa matod sa niya makapahimulos niini kadtong mga Irrigators Association nga adunay mga umahan nga nili moubos ang ilang yuta sa 1,000 nga hektarya. Balik sa imo, Janice, ug mo ka ng latest. Maraming salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Hente, maayong udto. Pinatunayan ng isang senior citizen sa Zamboanga del Sur na hindi hadlang ang edad upang maabot ang pangarap ng makapagtapos ng pag-aaral. Narito ang report ni Dante Amento. Sa edad na 60 taong gulang, hindi naging madali kay Lolo Jenerito ang buhay estudyante. Nakatira siya sa maliit na barong-barong na ito. Binata at malayo sa kanyang mga kamag-anak, mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang pag-aaral. Dahil kapos din sa pera, naghahanap buhay siya sa umaga sa pamamagitan ng pagpapadyak at sa gabi siya pumapasok sa eskwela. Nung nag-aaral pa ako, maraming mag-insulto sa akin, mag-comment, na magtanong na bakit na nag-aaral pa ako, nga matanda naman ako. Aminado si Lolo Jenerito
Nahirap siyang makipagsabayan sa mga kaklase lalo na kapag may exam. Yung examination namin, hindi ko mabasa yung nila, yung test paper kasi masyadong malabo ba. Hindi ko na answeran lahat ng mga tanong. Hindi rin makakalimutan ni Lolo Jenerito ang pinagdaanan niya sa paggawa ng thesis. Sa lahat na kasama ko ng mga na nagkuha ng thesis, ako lang ang nag-memorize sa part na para isagot ko sa maestra. Kasi wala akong laptop, wala akong computer. Sa kanyang edad na 60 anyos, marami na raw siyang nararamdamang sakit sa katawan. Pero tiniis niya umano lahat alang-alang sa kanyang pangarap na makakuha ng diploma. Bago ang araw ng kanyang graduation, hinanda na ni Lolo Jenerito ang kanyang toga. Dahil wala siyang pambili ng bagong sapatos, pininturahan na lamang niya ng itim ang kanyang lumang sapatos para magmukha itong bago. At sa araw ng kanyang graduation, excited na si Lolo Jenerito. Walang mapaglagyan ang kanyang kaligayahan nang tawagin ang kanyang pangalan at ibigay sa kanya ang inaasam-asam na diploma. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Western Mindanao State University, Mulabe, Zamboanga del Sur. I'm so happy that they graduate, at last the graduation comes. Proud na proud kay Lolo Jenerito ang kanyang mga kaklase at guro. It's very simple, hardworking. No? Talagang matyaga siya sa kanyang pag-aaral. No? Even to the extent of driving a tricycle to earn in the morning, then at 5 p.m. Successfully come here with all the sacrifices and prayers plus determination to succeed. He is an epitome of that age is just a number. Pinatunayan ni Mang Jenerito hindi lamang sa kanyang mga kaklase kundi sa libu-libong nagtapos sa kanilang pag-aaral sa taong ito na age doesn't matter at gayon din ang kahirapan upang makapagtapos sa pag-aaral kundi nangangailangan lamang ng pagpupursige at determinasyon sa buhay. Nagpapasalamat sa Diyos si Lolo Jenerito dahil sa kalakasang binigay sa kanya para maabot ang kanyang pangarap. Ngayong hawak na ni Lolo Jenerito ang kanyang diploma, wala na raw siyang mahihiling pang iba. Sa kanyang edad, hindi na siya maaari pang pumasok bilang guro sa mga pampublikong paaralan. Pero nangako ang pamunuan ng kanyang pinasukang pamantasan na tutulungan siyang makahanap ng trabaho sa mga private school. Pero ayon kay Lolo Jenerito, hindi na niya pinapangarap pang kumita ng malaki. Gusto na lamang niya ay maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan at magsilbing inspirasyon sa lahat na hindi pa huli ang lahat para maabot ang mga pangarap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Mulabe, Zamboanga del Sur. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.